O Ryan, ayos ka lang ba? Kaya mo bang kargayin ang mga kahoy na yan? Oo naman kuya, kayang-kaya ko to no? Ako pa ba? Malakas kaya ako? Ang yabang ah. Dapat lang kuya, lalaki ako eh. Sigurado ako Ryan, kung nabubuhay man sina ina at ama, ay magiging proud sila sa'yo. Siyempre naman kuya, maayos mo akong pinalaki. Ginulo ni Gardo ang buhok ng nakababata niyang kapatid na si Ryan at ninitian ito. Ay sus! Ang bait talaga ng kapatid ko. Tumayo ka na dyan at paggabi na. Alam mo namang nakakatakot kapag gabi na, di ba? Maraming naglipa ng alam mo na. Sige ka. Bahala ka. Nagtaas baba ang magkabilang kilay ni Gardo bilang pananakot niya sa nakababatang kapatid. Kuya naman eh, hindi naman ako naniniwala sa mga aswang o kahit anumang kababalaghan na yan na likha lamang ng imahinasyon. Sa ngayon, wala pa naman ako nakikitang kahit na ano, kaya wag mo na akong takutin. Hindi ako tinatablan ng kahit na anong takot sa katawan, no? Matagal na akong takot. May himig na pagmamayabang ni Ryan. Ikaw naman, alam ko naman yon. Sinusubukan lang naman kita eh. O sige na po kuya, pasok na po tayo. Maaabutan na po talaga tayo ng dilim nito. Nagtungo na nga ang magkapatid sa kanilang maliit na kubo. Silang dalawa na lang ang magkabisig dahil sumakibilang buhay na ang mga magulang nito. Kaya naman, si Gardo na ang naging nanay at tatay ni Ryan. At masaya siya dahil naging maayos ang pagpapalaki niya kay Ryan. Isang araw ay nagpunta ang magkapatid sa bayan para ibenta ang mga panggatong na kahoy. Nang maibenta nila ang mga panggatong na kahoy, ay bumili ang magkapatid ng kanilang pagkain para sa 1 linggo. Nang makarating sila sa kanilang bahay, ay agad na nagluto ng pagkain si Gardo. Kuya, doon naman tayo sa may bandang manggahan mangahoy. Ang daming kahoy doon kuya. Wala kasing nagagawing mangangahoy doon eh. Teka, hindi ba ang bali-balita may nagpapakita ron na batang babae ron sa may lumang bahay? Kuya, mga kasabihan lang yun. Ang sabihin mo ay natatakot ka lang. Hoy Ryan, hindi ako takot no. Malakas yata ako. Kalalaki ko rin tao. Ano ako't matatakot? Tumigil ka nga dyan. Pagmamayabang pa ni Gardo. Di doon tayo mangahoy sa Sabado. Kung hindi ka takot, wala naman tayong pasok eh. Sige na nga, baka makarami tayo doon. Pandagdag ipon na rin. Yan ang gusto ko sa'yo kuya. Ang dali mong kausap. Ikaw talaga oo. Sige na, maghugas ka na nga ng kamay mo at tayo kakain na. Mabilis namang sumunod si Ryan sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, ay naghanda na sila para matulog. Bago matulog, ay may kinuha si Gardo sa lumang baul ng ama. Ibinilin ng ama rito na kapag sumapit na sa 10 taong gulang si Ryan, ay ibibigay niya ito sa kapatid. Nang makuha ang kwintas, ay muli niyang isinara ang baul at itinago. Lumapit siya sa kanyang kapatid at ninitian ito. Ryan, heto, at may ibibigay ako sa'yo. Ha? Ano yan kuya? Ito ay mutya ng saging. Alam mo namang dating albularyo si ama, di ba? At ito, ipinabibigay niya sa ito kapag 10 taong gulang ka na. Mangyaring nakalimutan ko noong nakaraang linggong ibigay sa ito eh. Kaya ngayon na lang. Pinakatitigan ni Ryan ang kwintas na hawak niya. Marahan nito yung hinimas. Manghang-mangha ito sa kakaibang hugis ng kwintas. Kuya, anong klaseng kwintas to? Ang ganda at para bang nagniningning ito. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, isa yung mutya. Mutya ng saging. Nakuha yan ni ama sa katawan ng saging at isa itong agimat. Poproteksyonan ka niyan sa masasamang elemento o kaya sa kadiliman. Wow! Ang galing naman pala nito kuya. Pakaingatan mo yang mabuti Ryan. Kahit na anong mangyari, kahit sino pa ang humiram ng kwintas mo, ay wag na wag kang papayag. Maliwanag ba? Baka ikapahamak mo yun. Opo kuya, maliwanag po. O siya, sige.
Akin na nga at isusuot ko na sa'yo. Masayang isinuot ni Gardo sa kapatid ang kwintas ng mutya ng saging. Gusto niyang may proteksyon ang kapatid kahit saan ito magpunta. Meron ding ipinamana sa kanya ang ama, ang buntot ng pagi. Panlaban naman yon mula sa mga masasamang elemento, aswang, mambabarang, at sa mga mangkukulam. Pagkatapos nilang mag-usap ng kanyang kapatid, ay natulog na sila. Pagdating ng araw ng Sabado, ay naghanda na ang magkapatid na sina Gardo at Ryan para mangahoy sa may manggahan. Wala kasing nagpupunta roon dahil nga sa mga sabi-sabi. May bata kasing namatay sa lumang bahay at ang sabi-sabi ng mga taga roon ay nagpapakita raw ito at kung sino man ang makapasok sa loob ng lumang bahay ay hindi na muling makakalabas pa. At kung makalabas man, ay mamalasin sa tanang buhay niya. Ngunit hindi sigurado ni Gardo kung totoo nga ba ang sabi-sabi ng mga matatanda. Kuya, excited na akong pumunta ron. Sigurado akong marami tayong makukuhang kahoy na panggatong doon. Relax ka lang. Sobra ka namang excited eh. Siyempre naman kuya, maraming kahoy na panggatong. Ibig sabihin, maraming kita. Oo na, sige na. Tara na. Nagtungo na nga ang magkapatid na Gardo at Ryan sa kagubatan sa may manggahan. Nadaanan pa nila ang lumang bahay. Napatitig sandali si Gardo sa lumang bahay. Biglang nagtaasan ang kanyang balahibo at tila ba may itim na mahika siyang nararamdaman doon. Malamig ang panahon pero bigla na lang siyang pinagpawisan. Kuya! Kuya! Kuya Gardo, ayos ka lang ba? Ha? Oo. Ayos lang ako. Tara na Ryan. Kuya, yun ba ang lumang bahay? Yung may nagpapakitang bata? Huwag ka nang tumingin sa lumang bahay, Ryan. At kahit na anong mangyari, huwag kang pupunta ron ha. Maliwanag ba? Opo, kuya. Mabuti naman kung ganun. Tara, tayo na. Nag-umpisa na ngang mangahoy ang magkapatid na Gardo at Ryan. Katulad nga ng sinabi ni Ryan, ay marami silang nakuhang kahoy doon. Nang papahapon na, ay nag-aya na si Gardo na umuwi na. Agad namang pumayag ang kapatid niyang si Ryan. Nang papaalis na sila, ay biglang sumakit ang tiyan ng kanyang nakababatang kapatid. Kuya, biglang sumakit ang tiyan ko. Hintayin mo na lang kaya ako rito. Kailangan ko talagang ilabas to eh. Sige nga kuya, sandali lang. Ibak na talaga ako eh. Ay, nako. Mabuti pa sasamahan na lang kita. Ha? Huwag na po kuya. Mas lalo lang po tayo matatagalan nito eh. Hakutin mo na lang po ang mga kahoy na nakuha natin. Tutulungan kita maya-maya lang kuya. Ilalabas ko lang talaga to. Sigurado ka ba? Masukal tong kagubatan. Baka maligaw ka, Ryan. Si kuya naman, malaki na ako. Kita mo tong muscle ko? Kayang-kaya ko nga magbuhat ng mabibigat eh. May kahambugan na ibinida pa ng batang paslit ang kanyang braso. Ikaw talagang bata ka, oo. Kung makapagsalita ka parang matanda ka na. Sige na nga, at hakutin ko na itong mga kahoy na nakuha natin. Bilisan mo at babalikan kagad kita dito. Sige kuya. Tumakbo si Ryan sa kagubatan, habang siya naman ay nagsimula ng hakutin ang mga kahoy na panggatong. Hindi niya namalayan ang oras nang tingalain niya ang kalangitan ay nag-aagaw na ang araw at kadiliman. Napalingon siya sa kagubatan kung saan pumasok si Ryan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik ang kanyang kapatid. Pambira, nasaan na kaya ang batang yun? Ano't magkakalahating oras na hindi pa rin bumabalik? Di kaya naligaw yun? Diyos ko po, huwag naman sana. Napaantanda si Gardo. Bigla siyang binundol ng kaba. Bigla din siyang napatingin sa direksyon ng lumang bahay. Ipinikit niya ang mga mata at nanalangin na sana ay walang masamang nangyari sa kanyang kapatid. Panginoon ko, gabayan niyo po nawa kami. Huwag niyo po sanang pababayaan ang kapatid ko. Ilayo niyo po siya sa anumang uri ng kapahamakan. Muling umusal ng panalangin si Gardo.
bago humakbang papunta sa kagubatan kung saan nagtungo ang kanyang kapatid. Kahit madilim na, ay hinanap pa rin ito ni Gardo. Ryan! Ryan! Kapatid ko! Nasaan ka na? Bakas na bakas ang pag-aalala sa itsura ni Gardo sa kanyang kapatid. Hinihingal na siya sa kakalakad at takbo, ngunit hindi niya pa rin nakikita ang paslit na kapatid. Ni hindi ito sumasagot sa tawag niya. Halo-halo na tuloy ang naiisip niya sa puntong yun. Ryan! Ryan, naririnig mo ba ako? Ryan, si kuya mo to! Sumagot ka! Parang awa mo na, Ryan! Nag-aalala na ako sa'yo! Sumagot ka, Ryan! Ryan! Ngunit kahit na anong lakas ng pagtawag ni Gardo sa kanyang kapatid, ay hindi pa rin ito sumasagot. Mas dumoble na ang kaba sa puso niya ng mga sandaling yon. Masama ang pakiramdam niya at alam niyang may nangyaring masama sa kanyang kapatid. Muli na naman niyang tinawag si Ryan, ngunit wala talaga siyang matanggap na sagot mula rito. Pinalagutok niya ang mga daliri sa tensyon na nararamdaman. Balisang-balisa na si Gardo. Bawat segundong lumilipas na hindi niya nakikita ang kapatid ay mas lalong nadadagdagan ang kaba sa puso ng binatilyo. Ryan, kapatid ko! Nasaan ka na ba? Ryan, nagmamakaawa naman ako sa'yo. Magpakita ka na kay kuya. Mamamatay ako sa pag-aalala sa'yo eh. Ryan! Ryan! Pinahid niya ang luhang pumatak mula sa mga mata niya. Binabalot ng takot ang kanyang puso. Sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ng kapatid. Kung binantayan niya lamang ito at hindi pinayagang mahiwalay sa kanya, hindi sana ito mawawala ng sandaling yon. Buisit! Buisit! Wala talaga akong kwentang kapatid. Pinabayaan ko si Ryan. Sana sinamahan ko siya eh. Sana'y kasama ko pa siya hanggang ngayon. Diyos ko, huwag naman sanang mapahamak ang kapatid ko. Teka, Ryan? Ryan, ikaw ba yan? Nagulat si Gardo nang may marinig na malakas na boses. Agad niya yung sinundan. Tumakbo siya ng mabilis habang pinakikinggan ang tinig na nagmumula sa malayo. Habang sinusundan ang boses ng kapatid, ay papalapit naman siya ng papalapit sa lumang bahay. Napatigil siya nang marinig ang boses ng kapatid niya. Kuya Gardo! Kuya Gardo, tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Sumisigaw ito na may takot sa boses. Sa paghingi ng tulong na yun ng kapatid, napamulagat ang mga mata ni Gardo. Mas naalarma siya na baka may nangyaring masama na nga talaga sa kapatid niya. Ryan! Ryan! Ryan, hintayin mo ako! Tutulungan kita! Hintayin mo si kuya! Nandyan na ako! Tumakbo siya papunta sa lumang bahay. Nakita niyang hinihila ng kung anong nilalang si Ryan papasok ng bahay, kaya agad niya yung sinundan. Ngunit pagdating niya sa may pinto, ay agad na nagsara ang pinto ng bahay. Panay ang katok niya, ngunit hindi talaga siya pinagbubuksan. Ryan! Ryan, buksan niyo ang pinto! Buksan niyo! Kung sino ka man, buksan mo tong pinto na to! Ngunit kahit na anong sigaw ni Gardo, ay hindi talaga bumukas ang pinto ng bahay. Desperado na siyang makuha ang kapatid, kaya nilibot niya ang buong bahay kung saan siya pwedeng makapasok. Pero wala talaga siyang mapasukan sa kahit na anong pwede niya ring mapaglusutan. Kaya naman, napaupo na lang siya sa harap ng bahay at napaiyak ng malakas. Huwag kang mag-alala, Ryan. Nililigtas kita. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa'yo. Babalikan kita dito. Babalik ako bukas para iligtas ka. Tiningala ni Gardo ang bahay habang nangangako sa kapatid na babalikan ito. Dahil lumalalim na nga ang gabi, ay bumalik na si Gardo sa kanilang bahay na may bigat sa kanyang dibdib. Para bagang may malaking batong nakadagan doon dahil sa hindi niya nabitbit din pauwi ang nakababatang kapatid. Pinapalakas niya ang sarili habang iniisip
ang pinakamamahal niyang si Ryan. Inihanda na ni Gardo ang kanyang mga kagamitan. Tinignan niya ang buntot ng pagi at ang langis ng niyog. Kakailanganin niya yon para sa pakikipaglaban niya sa nilalang na kumuha kay Ryan. Hindi niya alam kung multo ba ang dumampot rito o isang aswang. Naguguluhan siya sa bilis ng mga pangyayari. Kung sino amang nilalang ng dilim na kumuha kay Ryan, magbabayad ka. Hindi kita sasantuin. Aalamin ko kung bakit mo dinampot ang kapatid ko. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Gardo sa lumang bahay. Inihanda niya ang kanyang sarili. Tiningala niya ang bahay at nakita roon ang isang batang babae. Bumangon ang galit sa kanyang puso. Hoy multo! Kung anumang nilalang ka, bumaba ka rito! Magtuos tayong dalawa! Pakawalan mo ang kapatid ko! Ako ang harapin mong hayop ka! Matapang at buong loob na sambit ni Gardo sa lumang bahay na yon kung saan naroon ang batang babae. Kahit na kinakabahan, ay pinilit ni Gardo na maging matapang para sa kanyang kapatid na si Ryan. Hindi siya dapat panghinaan ng loob. Hindi gumalaw ang batang babae. Bagkus ay tinignan lang siya ng mataman. Kaya naman muli siyang sumigaw. Ano? Bingi ka ba ha? Papasukin mo ako! Ano ba? Buksan mo to! Buksan mo to! Napatda si Gardo at napasigaw nang biglang bumukas ang pinto ng lumang bahay. Mabilis siyang pumasok para hanapin ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Ryan! Ryan, nasan ka na? Nandito na si Kuya Ryan! Tara na, uuwi na tayong dalawa! Ryan! Ryan! Isa-isang binuksan ni Gardo ang silid hanggang sa buksan niya ang kahuli-hulihang pinto. Halos lumabas ang kanyang puso sa takot nang biglang bumungad sa kanyang harapan ang batang babae. Napaatras siya habang sumisigaw. Ah! Ah! Multo! May multo! Napahawak siya sa bandang dibdib niya nang makitang hindi nakasayad ang dalawang paa ng batang babae sa sahig. Hindi niya mawari kung bakit ito lumulutang, pero unang pumasok sa isip niya, isa na itong kaluluwa o tinatawag na multo. Nasaan ang kapatid ko? Ilabas mo siya! Ilabas mo ang kapatid ko! Hindi ako kalaban. Huwag kang mag-alala, buhay pa ang kapatid mo. Nanindig ang balahibo ni Gardo nang magsalita ang batang babae. Malamig ang boses nito at parang punong-puno ng sakit at lungkot. Kung hindi ka kalaban ilabas mo na ang kapatid ko. Ilabas mo na siya. Ako si Amelia at ginagamit ng mangkukulam ang katawan ko. Kaya hindi ko minsan nakokontrol ang sarili ko. Umalis ang mangkukulam na si Vilma, kaya malaya ngayon ang katawan ko. Gustong gamitin ni Vilma ang katawan ng kapatid mo. May nakita siyang kakaiba rito. Anong kakaiba? Wala namang kakaiba sa kapatid ko ah. Halata sa bawat bigkas ng binatilyo ang pagkatakot niya sa kaharap na batang babae na isa na lamang entidad. Hindi niya mawari kung bakit niya pa ito nakikita. May third eye ba siya? Naitanong niya sa isip. Pero sa kabilang banda, naisip niya rin na baka yun ang espesyal niyang kakayahan. Yun ang hindi mo alam, Gardo. Pero may espesyal na kapangyarihan si Ryan. Isa siyang tinatawag na tagapangalaga. Ang mutya ng saging na kwintas niya ay simbolo ng proteksyon. Kaya binigay yun ng ama niyo dahil alam niyang merong kakaibang lakas si Ryan. At para sa mangkukulam na si Aling Vilma, ito ay isang susi para lumalim pa ang kanyang kapangyarihan. Pahayag ni Amelia sa malagom na tinig. Ano ka mo? Tagapangalaga? Anong ibig mo sabihin? At ba't kailangan ni Aling Vilma ang katawan niya? At saka, teka nga, bakit alam mong pamana ni Ama ang kwintas na yun kay Ryan? Hindi pa rin nawawala ang pagkautal-utal ni Gardo.
Takot na takot pa rin siya sa kaharap na batang multo. Basta alam ko. Huwag ka ng maraming tanong dyan. Malalaman mo lang ang lahat ng tungkol sa akin kapag natalo mo na ang mangkukulam na si Aling Vilma. May sasabihin ako sa'yo. Nag-umpisa ng paliwanagan ng kaluluwa ni Amelia si Gardo. Ang mga tagapangalaga ay iilan lamang sa mundo. Sila ang may kakayahang balansehin ang enerhiya ng mabuti at masama. Ang katawan ni Ryan ay may dalisay na enerhiya na kayang gawing mas malakas ang sino mang mangkukulam na gagamit dito. Kapag nagawa yun ni Aling Vilma, wala nang makakapigil pa sa kanya. Magiging malakas na siya higit kanino man at maging si Aling Viola ay hindi na siya mapipigilan pa. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ng lahat? At saka, paano mo nalaman ang tungkol dito? Bakit ang dami mong alam? Sino ka ba talaga, Amelia? Sinabi ko na sa'yo, makikilala mo lang ako kapag natalo mo ang mangkukulam na si Aling Vilma. At saka, matagal na akong biktima ni Aling Vilma. Ako ang una niyang ginamit para subukang makuha ang kapangyarihan ng mutya. Pero nagkamali siya ng napasukang katawan. Ang kapatid ko ang totoong nagmamay-ari ng mutya. Ngayon ay natuklasan niyang si Ryan ng may taglay ng enerhiya na hinahanap niya. Sa tuwing ginagamit niya ang katawan ko, nararamdaman kong sinusubukan niyang lapitan ang kapatid mo. Hindi pa siya nagtatagumpay na pasukin ang katawan ni Ryan, pero nagtagumpay siyang palapitin ang kapatid mo. At yun ang naging daan niya para makuha siya. Nang mapakinggan yon ni Gardo, ay nanginig ang buong kalamnan ng binatilyo sa galit. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang katawan ng kapatid ko. Hindi niya pwedeng saktan si Ryan. Anong gagawin natin, Amelia? May plano ka ba? Malakas na bumuntong hininga si Amelia. Ramdam na ramdam ni Gardo ang tensyon sa pagitan nila. Nararamdaman din niyang malakas ang mangkukulam na si Aling Vilma, kaya kailangan niyang maghanda. Hindi siya makakapayag na pasukin ng masamang mangkukulam ang katawan ni Ryan. Lahat ay gagawin niya. Mailigtas lamang ang nakababata niyang kapatid. Oo, may plano na ako. Hinihintay talaga kita, Gardo. Dahil alam kong isa ka sa makakatalo kay Aling Vilma. Ito ang gagawin mo. Kailangan mong hanapin si Aling Viola. Siya ay isang mabuting mangkukulam. Siya lang ang pwedeng humadlang kay Aling Vilma para pasukin ang katawan ng kapatid mo. Alam niya kasi ang pangontra sa orasyon na yun. Pero may problema nga lang. No, ano naman ang problema? Sina Aling Viola at Aling Vilma ay magkapatid. Matagal nang may alitan sa pagitan nilang dalawa. Si Vilma naligaw sa landas ng kasamaan. Samantalang si Viola piniling protektahan ng mga inosente at naging mabuting mangkukulam. Ngunit dahil sa matinding galit ni Aling Vilma sa kapatid, nagawa niyang saktan si Aling Viola. Ngayon, si Aling Viola ay nagtatago, mahina, kaya kailangang muling maibalik ang kanyang lakas para harapin si Aling Vilma. Nakiusap na ang batang multo. Gardo, tulungan mo si Aling Viola. Tulungan mong maibalik ang kanyang lakas. Pero, paano ko mahahanap si Aling Viola? Wala akong alam tungkol sa mga mangkukulam o sa mundo nila o kung saan man siya nagtatago. Huwag kang mag-alala, Gardo, dahil alam ko kung saan mo siya mahahanap. Pero medyo delikado ang papunta roon. Nasa gubat ng itim na liwanag siya nagtatago. Isa itong lugar na puno ng nilalang na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Mga anino, maligno, at mga nilalang na nasa ilalim ng utos ni Aling Vilma. Napapikit si Gardo. Pilit niyang nilalabanan ang takot na lumulukob sa buong pagkatao niya. Natatakot siya para sa kanyang sarili, pero mas natatakot siyang mawala ang pinakamamahal na kapatid. Kung kailangan niyang suungin ang kadiliman, ay gagawin niya. Mailigtas lamang ang kapatid. Para kay Ryan, gagawin ko ang kahit na ano, Amelia.
Kahit ibuwis ko pa ang buhay ko, mailigtas ko lamang ang kapatid ko. Talagang ang may mabuti kang puso, Gardo. Sobrang mahal mo ang kapatid mo. Sana, ganyan din ang kapatid ko. Siya nga pala, hindi ka pwedeng pumunta ron basta-basta, Gardo. Kailangan mong ihanda ang iyong sarili. Dapat kang magdala ng mga bagay na makakaprotekta sa'yo mula sa mga iba't ibang nilalang ng dilim para hindi ka mapahamak at maging ligtas ka pagdating mo sa kinaroroonan ni Aling Viola. Napaisip naman ang binatilyo sa sinabi ni Amelia kung anong makakaprotekta sa kanya. Ano ka mo? Mga proteksyon? Anong klaseng proteksyon yun, Amelia? Asin, mga anting-anting, at halamang dagat na tinatawag na dawag ng araw. Dawag ng araw? Oo, isa yung halaman sa medisina. Kailangan mo makakuha niyan para maproteksyonan ka laban sa masamang mangkukulam na yon na si Aling Vilma. Yan lang din ang may kakayahang pigilan ng mga nilalang na sumusunod sa ginang na yon. Pero higit sa lahat, Gardo, kailangan mo ng lakas ng loob at determinasyon. Labanan mo ang iyong takot. Magpakatatag ka. Hindi sapat ang mga gamit kung ang puso mo'y punong-puno ng takot. Naiintindihan mo ba ako, Gardo? Kahit medyo naguguluhan, napilitang tumango ang binatilyo. Oo, naiintindihan ko, Amelia. Salamat sa tulong mo, ha. Handa na akong suungin ang lahat. Mailigtas ko lang ang kapatid kong si Ryan. Ang pinakamamahal kong kapatid. Sige na, umalis ka na bago pa bumalik si Aling Vilma. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. Huminga ng malalim si Gardo at nginitian ang batang multo. Muli ay nagpapasalamat ako sa impormasyong ibinahagi mo sa akin. Gagawin ko to para kay Ryan. Pupuntahan ko siya kahit pa sa itim na liwanag. Basta, masigurado kong ligtas ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Gardo, mag-iingat ka ha? Oo naman. Ako pa ba? May tonong pagmamayabang na saad ni Gardo sa batang entidad. Bumalik ang binatilyo sa kanyang bahay. Kinuha niya ang baul sa ilalim ng kama. Doon niya kasi itinago ang mahiwagang sisidlan ng ama na iniwan sa kanya. Tandang-tanda niya noon ang sinabi ng ama sa kanya na magagamit niya ang mga yun sa takdang panahon. At mukhang ito na nga ang tamang panahon na yun. Lahat ng nandun ay kinuha niya at inilagay sa kanyang bag. Pinakatitigan ni Gardo ang buntot ng pagi nang bigla yun nagliwanag. Napangiti siya at itinago niya yun. Nakita rin ni Gardo ang isang halaman at alam niyang parang kakaiba yun. Ito na kaya ang dawag ng araw na sinasabi ni Amelia? Dapat ko tong dalin para malabanan ng mga nilalang sa dilim. Isinilid ni Gardo ang kakaibang dahon na yon. Nang masigurong dala na niya ang lahat ng kailangan niya, ay lumuhod si Gardo at tumingala sa langit bago ipikit ang mga mata. Taimtim siyang nagdasal. Panginoon ko, patawarin niyo po sana ako sa mga kasalanang nagawa ko. Lalo na at meron akong pagkukulang sa kapatid ko. Huwag niyo po sana kaming pababayaan. Sana po'y mailigtas ko si Ryan. Siya na lang po ang pamilyang meron ako. Palakasin niyo po ang pananampalataya ko, O Diyos. Ikaw na po ang bahala sa amin ni Ryan. Alam kong natatalo ng kabutihan ng kasamaan. Tingin niyo po nawa ang aking panalangin, Panginoon. Pagkatapos manalangin ni Gardo, ay naghanda na siya para matulog. Kinabukasan naman sa gubat ng itim na liwanag. Pagkaraan ng isang araw na paghahanda, ay nagtungo na si Gardo sa gubat ng itim na liwanag. Ang paligid ay tahimik ngunit nakakatakot. Ang mga punong kahoy ay tila buhay at ang hangin ay punong-puno ng malamig na enerhiya. Sa bawat paghakbang niya ay pakiramdam ni Gardo ay pinagmamasdan siya ng kakaibang mga nilalang. Tumitindig sa takot ang kanyang balahibo. Nagulat si Gardo nang marinig niya ang boses ni Amelia sa kanyang isipan. Ito ang tandaan mo, Gardo.
Huwag kang titingin sa mga mata ng anino. Kapag ginawa mo yun, makukuha nila ang alaala mo at mawawala ka sa daigdig na ito. Kinakabahang tinugunan naman ng binatilyo yon sa kanyang isip. Iniiwasan ko na nga. At saka paano ko naman malalaman kung tama ang dinaraanan ko? Sundan mo ang liwanag ng buwan, Gardo. Yan lang ang palatandaan na malapit ka na kay Aling Viola. Pang naglalakad, naramdaman ni Gardo ang paggalaw ng lupa. Biglang lumitaw ang isang anino sa kanyang harapan. Malakas siyang napasigaw dahil sa labis na takot. Nanginginig din ang kanyang katawan at nangangatog ang kanyang mga binti. Ito ay tila usok na may hugis na tao. Ngunit ang mga mata nito ay nagbabaga na tila apoy. Nagsalita ang anino at tinanong kung sino siya. May lakas ng loob daw siyang pumasok sa itim na liwanag. Huwag kang magpapasindak, Gardo. Katulad ng lagi kong bilin sa'yo, tatagan mo ang sarili mo. Paalala ni Amelia sa kanyang isip. Dahil doon, buong loob niyang sinagot ang aninong yon. Wala akong intensyon na manggulo. Hinahanap ko lamang si Aling Viola. Biglang tumawa ng malakas ang anino. Sinabi ng anino na ang sinumang naghahanap kay Aling Viola ay hindi basta-basta makakalabas ng buhay. Bigla na namang nakaramdam ng takot si Gardo sa sinabi nito. Ngunit nilabanan niya ang takot. Lagi niyang itinatanim sa kanyang utak na para kay Ryan ang kanyang ginagawa. Kaya pinalakas niya ang kanyang loob. Wala akong oras para sa mga pagbabanta mo. Mahahanap at maililigtas ko si Aling Viola. Biglang kumislap ang dahon ng dawag ng araw na nakasabit sa leeg ni Gardo. Nagbigay ito ng matinding liwanag na ikinagulat ng anino. Sa isang kisap mata ay biglang umatras ang anino at naglaho. Muli na namang narinig ni Gardo ang boses ni Amelia. Ang dahon ng dawag, pinoprotektahan ka nito. Hindi ko alam na malakas ang kapangyarihan ng dawag ng araw. Amelia, bakit naririnig ko ang boses mo? Paano nangyari yun? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, malalaman mo ang lahat kapag natalo mo na ang mangkukulam na si Aling Vilma. Hinawakan ni Gardo ang kwintas na siyang nagligtas sa kanya. Napatulala siya habang nakatitig sa kawalan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang nararamdaman ko may nagbabantay sa akin. Ama, binabantayan mo ba kami ni Ryan? Huwag niyo po kaming pababayaan, Ama. Protektahan niyo po kami laban sa mga masasamang nilalang. Muli na namang naglakbay si Gardo papunta sa lugar kung nasaan si Aling Viola. Ngunit sa paglalakbay niya, ay muli na naman siyang nakaramdam ng kakaibang kilabot. Ramdam niya na meron na namang nagmamasid sa kanya. Habang binabaybay ni Gardo ang makipot na daan sa gitna ng masukal na kagubatan, patuloy niyang nararamdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila nagdadala ng babala. Tila ba may mga matang nakasilip sa dilim, mga matang punong-puno ng galit at kasamaan. Naramdaman ni Amelia na may panganib na namang paparating, kaya agad niyang binalaan si Gardo. Gardo, talasan mo ang iyong paningin at makiramdam ka. Hindi pa tapos ang laban mo at mukhang may haharapin ka na namang laban. Nararamdaman ko ang presensya ng isang malakas na nilalang. Hindi siya mahinang kalaban, kaya mag-iingat ka. Oo, Amelia. Nararamdaman ko rin ang kakaibang enerhiya na yon. Para mas mabigat ang hangin dumadampi sa balat ko. Ano na naman kayang klaseng nilalang ito? Sa kabila ng kaba, ay hindi pinanghinaan ng loob si Gardo. Patuloy siyang naglakad. Kinuha niya sa sisidlan ang buntot ng pagi at mahigpit niya yung hinawakan. Yun ay ang kanyang magiging sandata laban sa malakas na nilalang na yon. Ngunit alam niyang hindi maaaring yun lang ang asahan niya. Sa susunod na laban, kailangan niya ng tapang at determinasyon. Sa kanyang paglalakad, biglang may lumabas na usok sa harapan niya. Unti-unting nagkaroon ng anyo ang usok na yon.
hanggang sa ito'y magpalit ng anyo mula sa isang malaking nilalang na tila pinagsamang tao at hayop. Matutulis ang mga kuko nito at ang mga mata ay naglalagablab sa pula. Meron din itong pakpak na kayang lumipad sa kalangitan. Nasindak siya na mapagtanto kung anong klaseng nilalang yun. Isa kang aswang! Alagad ng demonyo! Itinuro si Gardo ng aswang. May galit sa mga mata nito na tangkang papaslangin na siya kagad. Pinagbintangan siyang pumatay ng mga kasama nito. Malakas na umungol ang aswang. Nagpakilala itong si Lakas, ang hari ng mga nilalang ng dilim. Punong-puno ng galit ang mga mata nito. Pinagbantaan siya nito na ipaghihiganti nito ang mga kasamahang kanyang napaslang sa laban. Wala akong alam sa sinasabi mo. At saka, kung nandun man ako sa sitwasyon na yon, kung hindi ko papaslangin ang mga aswang, ay sigurado, ako rin ang papaslangin nila. Wala akong pakialam sa'yo. Nandito ako para iligtas ang kapatid ko. Napaatras si Gardo, ngunit mabilis niyang kinontrol ang sarili. Alam niyang hindi niya maaaring ipakita ang takot sa aswang na nasa kanyang harapan. Ilang beses niyang pinalakas ang loob at laging itinatatak sa isipan ang kanyang kapatid na si Ryan. Gardo, ang aswang ay isang malakas na nilalang. Dapat ay mag-ingat ka. Ito ang tandaan mo. Mas malaki man siya, ay may kahinaan din siya. Obserbahan mo ang kilos niya at kapag nakita mong may lumiwanag sa bandang parte ng katawan niya, ay agad mo yung puntiryahin. Yun ang kahinaan ng aswang na yan. Salamat, Amelia. Malaki ang naging tulong mo sa akin. Kung wala ka, ay baka hindi ako nakaabot dito. Lagi mo lang isipin ang kapatid mo para manalo ka sa laban. Nag-umpisa na ang laban sa pagitan ni Gardo at ng aswang. Mabilis ang bawat kilos ni Lakas. Halos hindi makita ni Gardo ang bawat galaw nito. Naghahagis ito ng mga matutulis na tinik na galing sa katawan nito at bahagyang tinamaan si Gardo sa braso. Malakas siyang napaigik ng dahil sa sakit. Ramdam niya ang kirot sa kanyang braso, ngunit hindi siya nagpatinag. Sa halip ay ginamit niya ang kanyang liksi upang iwasan ang sunod-sunod na mga pag-atake ng aswang sa kanya. Pinatalas ni Gardo ang paningin at tinignan kung nasaan ang kahinaan nito sa katawan. Habang nakikipaglaban si Gardo, ay biglang nagsalita si Amelia tungkol sa kahinaan ni Lakas. Gardo, ang buntot ng pagi. Gamitin mo ito sa aswang na si Lakas. Pero hindi lang yan ang gagawin mo. Kailangan mong matamaan ang kanyang puso na nasa bandang kaliwang bahagi ng dibdib niya. Yun ang kahinaan niya. Salamat, Amelia. Ngayong alam ko na ang kahinaan niya, ay tatapusin ko na ang halimaw na to. Mag-iingat ka pa rin at tunay na malakas ang aswang na yan. Nagpatuloy ang laban ni Gardo at ng aswang. Pilit iniiwasan ni Gardo ang bawat hampas at pag-atake ni Lakas. Nang makakita siya ng pagkakataon, mabilis niyang hinugot ang buntot ng pagi at inasinta ang kaliwang dibdib ng aswang. Ngunit mabilis din si Lakas. Agad na sugatan si Gardo sa kanang braso niya gamit ang matulis nitong mga kuko. Kaagad na napaluhod ang binatilyo sa lupa. Di madaling tamaan ang puso ng aswang, Amelia. Napakalakas niya. Kaya mo yan, Gardo. Tandaan mo ang sinabi ko. Kailangan mo lang ng tamang tiyempo. Paikutin mo ang aswang na yan. At kapag nahilo yan, gawin mo agad ang pinapagawa ko sa'yo. Susubukan ko, Amelia. Sana nga itamaan ko na siya ngayon. Kaya mo yan, Gardo. Sa bawat galaw ng aswang, sinikap ni Gardo na basahin ang kilos nito. Nang makita niyang may bahagyang pagbukas sa depensa ng aswang, ay agad niyang ginamit ang lahat ng lakas upang tumalon at iwasan ang sunod na pag-atake ng aswang sa kanya. Mabilis niyang inundayan ng buntot ng pagi ang kaliwang bahagi ng dibdib nito. Tumama ang buntot ng pagi sa puso ng aswang at narinig niya ang malakas na sigaw ng aswang na puno ng sakit. Yun! Ayos! Nadali ko siya!
Nadali ko si Lakas! Sumigaw ng sumigaw ito. Hindi niya akalain na matatalo nito ang isang kagaya niya. Pinagpatuloy pa ni Gardo ang ginagawa sa aswang. Isang malakas na hampas pa at tuluyang bumaon ang buntot ng pagi sa puso ng aswang. Biglang nagliyab ang katawan nito, naging abo at unti-unting naglaho na parang usok. Pagod na pagod si Gardo dahil sa pakikipaglaban, ngunit naramdaman niya ang malaking kaginhawahan sa kanyang puso. Ramdam din niya kung gaano kasaya si Amelia ng mga sandaling yun dahil nasugpo niya ang malakas na halimaw. Gardo, nagawa mo! Napatay mo ang aswang! Magaling! Isa na namang nilalang sa dilim ang naglaho. Ngunit kailangan mong maghanda, Gardo. Sigurado akong may mas malakas pang darating kaysa sa anino at aswang na nakalaban mo. Kaya palagi mong talasan ang iyong mga paningin at pandinig. Naiintindihan mo ba? Oo, Amelia. Hindi ko nakakalimutan ang mga bilin mo. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang misyon ko. Maraming salamat talaga sa tulong mo, Amelia. Hindi ko magagawa ang mga ito kung di dahil sa'yo. Naku, nagdrama ka pa. Sige na, maglakbay ka na ulit. Naglakbay na nga uli si Gardo para hanapin ang kinaroroonan ni Aling Viola. Habang naglalakbay siya papunta kay Aling Viola, mas naging malapit sina Amelia at Gardo sa isa't isa. Kahit na nga ba, siya lang ang nakakarinig dito. At nararamdaman ni Gardo na hindi lang simpleng batang multo si Amelia. Alam niyang kakaiba ito, mas sigit pa sa isang batang multo. Habang naglalakbay si Gardo sa masukal na kagubatan, biglang binalot ng dilim ang buong paligid. Isang malamig na hangin ang nagdala ng kakaibang kilabot. Mula sa kawalan, lumitaw ang isang matandang babae, isang mangkukulam na may pulang mga mata at baluktot na anyo. Hawak nito ang isang tungkod na kulay berde at umiilaw. Nagsalita ang mangkukulam at sinabi nito sa kanya na wala siyang laban sa lakas nito. Natalo niya lang daw ang anino at ang aswang dahil mahihina ang mga ito, pero kumpara sa lakas nito ay hindi na siya makakalabas ng buhay. Biglang inihagis ng mangkukulam ang mga pulbos na may kasamang mahika. Biglang nanghina ang katawan ni Gardo dahil sa ginawa ng mangkukulam. Ngunit hindi siya magpapatalo sa mangkukulam na yon. Mabilis niyang inilala ang mga payo ni Amelia sa kanya na siyang bumubulong sa kanyang isipan. Gardo, gamitin mo ang dahon ng dawag ng araw. Yan ang panlaban sa kapangyarihan ng mangkukulam. Kaiba talaga ang dawag ng araw. Napakalakas nito. Kahit nanghihina, ay dinukot ni Gardo ang dahon ng dawag ng araw at itinapat ito sa liwanag ng buwan. Bigla itong kumislap at naglabas ng liwanag na nagtaboy sa itim na usok ng mangkukulam. Bumagsak ang tungkod nito, ngunit mas naging mabagsik pa ang mangkukulam. Bigla na lang kumulog at kumidlat ang paligid, habang ang mangkukulam naman ay naging mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa inaasahan niya. Ginamit ni Gardo ang buntot ng pagi na dala niya mula sa naunang laban. Tumalon siya mula sa likod ng isang malaking bato at inihagis ang buntot ng pagi sa dibdib ng mangkukulam. Malakas na sumigaw ang mangkukulam dahil sa sakit na nararamdaman. Nagsimulang matunaw ang kanyang kalaban habang sumisigaw ito sa sakit. Sa wakas, natalo ni Gardo ang mangkukulam. Bagamat sugatan at pagod na siya, ay nagawa niyang magtagumpay. Lagi niyang iniisip ang pagliligtas sa kapatid, kaya mas lumalakas ang loob niyang matalo ang mga kalaban. Nagpatuloy si Gardo sa paglalakbay, matapos niyang talunin ang mangkukulam gamit ang dahon ng dawag ng araw at ang buntot ng pagi. Kahit na nga ba siya ay pagod na at masakit ang buong katawan dahil sa sunod-sunod na laban, ay pinapalakas siya ng pag-asang muli niyang makakasama ang kanyang kapatid at maililigtas. At pinapalakas rin siya ni Amelia. Napakahusay mo, Gardo.
Ngunit marami pang pagsubok ang naghihintay sa'yo. Kailangang maging matatag ka. Alalahanin mong hindi pa ang mangkukulam na si Aling Vilma ang kalaban mo. Mas malakas siya at mas lalakas pa ang kapangyarihan niya kapag nakuha niya ang katawan ng kapatid mo. Di mangyayari yun. Hindi niya makukuha ang katawan ng kapatid ko. Sisiguraduhin ko yun. Kahit na itaya ko pa ang buhay ko. Ganyan nga, Gardo. Magpakatatag ka. Kahit alam niyang si Amelia ay isang mahiwagang nilalang, ito'y naging inspirasyon para kay Gardo. May kung anong misteryo sa boses nito na nagbibigay ng lakas sa kanya sa tuwing siya'y pinanghihinaan ng loob. Habang patuloy niyang tinatahak ang madawag at masukal na kagubatan, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Mas lalong dumilim ang paligid. Napahinto siya sa paglalakad. Amelia, ano nangyayari? Bakit parang kakaiba ang paligid? Huwag kang matakot. Ito'y isang patibong lang. Kaya mag-ingat ka. Magmatsyag ka sa paligid. Baka may bigla na namang umataking nilalang na hindi natin namamalayan. Hindi pa man siya nakakausad, isang napakalakas na alingawngaw ang kanyang narinig. Biglang bumukas ang lupa at mula rito'y lumitaw ang isang dambuhalang ahas na may 3 ulo. Ang bawat ulo nito'y naglalabas ng maitim na usok na tila lason. Dahil sa takot, ay akmang tatakbo na sana si Gardo. Huwag kang tatakbo, Gardo. Kailangan mong harapin ang halimaw na ito. Huwag kang maging duwag. Pero, nakakatakot ang halimaw na yan, Amelia! Magdasal ka, Gardo. Manalig ka sa Diyos at ilabas mo ang langis ng nyog. Ipahid mo yun sa buo mong katawan. Oo, Amelia. Nagdasal si Gardo habang nilalabas ang mga natitirang gamit sa kanyang balutan. Nakita niya nga ang langis ng nyog at ipinahid niya yon sa kanyang katawan. Nanginginig siya sa takot pero pinilit niyang ikalma ang kanyang sarili. Ang ahas ay sumugod sa kanya at muntik nang tamaan si Gardo ng buntot nito na nagwasak sa mga puno sa paligid. Sa bilis ng galaw ng halimaw, napilitan si Gardo na magtago sa likod ng malaking bato. Amelia, ano pang gagawin ko? Nagpahid na ako ng langis ng nyog. Proteksyon mo yan. Tumingin ka sa paligid mo. Hanapin mo ang halaman na may itim na bulaklak. Kunin mo ito at durugin mo ang bulaklak sa mga kamay mo. Ang amoy nito ang magpapahina sa kapangyarihan ng ahas. Sigurado ka bang maitim na bulaklak dito? Kumilos ka na kung ayaw mong mamatay, Gardo. Agad na tumalima si Gardo sa kabila ng takot na nararamdaman. Nagmamadali siyang naghanap ng halamang may itim na bulaklak habang patuloy na iniiwasan ang bawat hampas ng buntot ng ahas. Nang makita niya ang halaman, ay agad niya yung kinuha at dinurog niya yon gamit ang kamay. Ilang sandali pa ay inihagis niya ang pinong bahagi nito sa harapan ng malaking ahas. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang bawat ulo ng ahas ay nagsimulang umubo. Ang maitim na usok na lumalabas mula rito ay biglang nawala at ang halimaw ay tila naging mas mabagal sa paggalaw at nanghina. Samantala, ginamit ni Gardo ang buntot ng pagi mula sa kanyang naunang laban. Tumalon siya sa likuran ng ahas at sinaksak ito sa leeg. Isa-isang bumagsak ang 3 ulo ng halimaw hanggang sa tuluyang humandusay ito sa lupa at unti-unting nasunog. Hingal na hingal naman si Gardo sa naging laban niya. Amelia, tapos na. Pero parang ang dami ko pang kakaharaping laban Alam kong marami ka pang haharaping laban, Gardo. Pero sa ngayon, malapit ka na sa kinaroroonan ni Aling Viola. Ngunit bago mo marating si Aling Viola, kailangan mong maunawaan ang lakas na iyong taglay. Hindi ka basta-bastang tao, Gardo. May dugong mandirigma ang nananalaytay sa'yo. Kaya maging malakas at matapang ka sa mga kakaharapin mo pang laban. Hindi lahat ng oras ay kasama mo ko. Napaisip si Gardo sa mga sinabi ni Amelia. Totoo kayang may dugo siya ng isang mandirigma? Ang tanging alam niya lang ay isang albularyo ang kanyang ama at nabibilang ang kanilang ina sa isang mayamang angkan. Ngunit
itinakwil ito ng sumama at magpakasal sa kanilang ina. Alam kong malalaman ko ang lahat ng kasagutan sa mga tanong ko kapag napatay ko ng mangkukulam na si Aling Vilma. Sa ngayon, ang dapat ko munang isipin ay ang kapakanan ng kapatid ko at mailigtas siya. Muli na namang naglakad si Gardo at ilang sandali pa ay narating niya ang isang mahiwagang kuweba. Ang pintuan nito ay nababalutan ng makintab na kristal na tila humihinga at gumagalaw. Nagningning ang mga mata ng binatilyo, ngunit may nakaagaw ng pansin niya sa labas ng kuweba. May nakita kasi siyang isang matandang lalaki na nakasuot ng balabal na gawa sa dahon at kahoy. Kinutuban na naman siya na baka isa na naman itong kaaway at banta sa kanyang buhay. Sino ka? Huwag mo sabihing isa ka na namang kalaban! Nagpakilala ang matanda na si Apong Damian. Ito raw ang tagapagbantay ng kuweba kung saan matatagpuan ang tungkol sa dugong mandirigma niya. Ano po ang ibig niyong sabihin, Lo? Ipinaliwanag ni Apong Damian na ang bawat mandirigma ay kailangang malaman ang tunay na pinagmulan ng kanilang mga lakas. Ngunit hindi niya ito makikita hanggat hindi niya handang harapin ang pinakamalaking takot sa kanyang puso. Napatingin si Gardo sa pintuan ng kuweba. Alam niyang mahirap ang hamon, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa loob. Kailangan ko ba talagang pumasok sa loob, Apong Damian? Tumango si Apong Damian sa kanya. Gusto niyang marinig ang boses ni Amelia, ngunit wala siyang narinig mula rito. Hindi ito tutol sa pagpasok niya sa loob ng kuweba. Kaya naman, nakahinga siya ng maluwag. Buong akala niya ay kalaban na naman ang matanda. Mas mainam kasi na makapagpahinga muna siya upang may dagdag na lakas kung sakaling may maengkwentro na naman siyang kalaban upang mailigtas ang nakababatang kapatid. Ilang sandali pa ay lakas loob siyang pumasok sa loob ng yungib. Sa loob ng kuweba, biglang nagbago ang lahat. Nasa gitna siya ng isang malawak na disyerto at sa harapan niya ay nakita niya ang sarili. Ngunit ito'y mas malaki pa sa kanya, mas malakas at mas mabagsik. Ano to? Ibig bang sabihin ito? Isa na naman itong hamon na dapat kong kaharapin? Nagsalita ang kanyang sarili. Ang sarili niya raw ang tunay na kalaban. Hindi ang mga halimaw ang tunay niyang problema, kundi ang takot niya sa sariling kakayahan. Biglang napaisip si Gardo. Tama ito. Palagi na lang takot ang inuuna niya. Kung hindi sa tulong ni Amelia, ay baka matagal na siyang naging bangkay. Nagulat si Gardo nang atakihin siya ng kanyang sarili. Wag! Wag! Hindi tayo magkalaban! Ako ay ikaw! Dapat magtulungan tayo! Wag! Subalit hindi siya pinakinggan ng kahawig niya. Para kay Gardo, laban sa sarili niyang anyo ang pinakamahirap na naranasan niya. Sa bawat hampas ng espada nito, ramdam niya ang bigat ng kanyang mga pagkukulang at ang kanyang pagdududa sa sarili. Nilakasan niya ang kanyang loob. Bigla na lang niyang naalala ang palaging pinapaalala sa kanya ng batang multo. Huwag kang susuko, Gardo! Ang lakas mo ay hindi nagmumula sa iyong mga kamay, kundi sa iyong puso! Sa huli, ginamit niya ang kanyang determinasyon at lakas para talunin ang sarili. Natalo ni Gardo ang sarili niya dahil sa tiwala na makipaglaban dito. Ilang sandali pa ay bigla na lang itong naglaho at nagkaroon siya ng bagong lakas. Nang makalabas siya ng kuweba, ay hindi niya na nakita pa si Apong Damian. Pipi na lang siyang nagpasalamat dito. Muli ay naglakbay na naman si Gardo. Matapos ang mahabang paglalakbay, sa wakas ay narating niya ang isang maliit na kubo sa gitna ng gubat. Pinapalibutan ito ng mga halaman at kakaibang mga bato na tila may ukit na mga simbolo. Manghang-mangha si Gardo, kaya nagulat siya nang magsalita si Amelia. Gardo, binabati kita! Sa wakas ay nakarating ka na rin sa tahanan ni Aling Viola. Talaga? Nandito na tayo? Akala ko,
Akala ko malayo pa ang lalakbayin ko para makarating sa bahay ni Aling Viola. Hanggang dito na lang ang pagbabantay ko sa'yo, Gardo. Ngayong malakas ka na, kayang-kaya mo na ang sarili mo at makakaya mo ng malabanan ng mga nilalang sa dilim. Alagaan mo si Aling Viola. Siya ang magiging kasangga natin sa pagtalo sa mangkukulam na si Aling Vilma. Murba ang pagkakangiti sa labi ni Gardo. Maraming salamat talaga, Amelia. Pero pakiusap, huwag mo sanang hayaang mapahamak ang kapatid ko. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko para matalo si Aling Vilma. At makakalaya ka na rin, Amelia. Salamat, Gardo. Huwag kang mag-alala at hindi sasaktan ni Aling Vilma si Ryan. Dahil kapag ginawa niya yon, ay pwedeng hindi tanggapin ni Ryan ang kaluluwa niya. Kaya palaging nag-iingat si Aling Vilma sa kanyang galaw. Ikaw, Gardo, mag-iingat ka rin palagi. Salamat talaga, Amelia. Mag-iingat ka rin. Nilakasan ni Gardo ang kanyang loob bago kumatok sa pinto ng maliit na kubo ni Aling Viola. Ilang sandali pa ay pinagbuksan siya ng pinto ng isang matandang babae. Maputi ang buhok ni Aling Viola at ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagulat ito nang makita siya. Sino ka? At anong ginagawa mo rito? Paano mo nalampasan ang bantay sa ilalim ng dilim na liwanag? Ako po si Gardo, Aling Viola. Nandito po ako dahil kailangan ko ang tulong nyo. Gusto ni Aling Vilma na gamitin ang kapatid ko para mas maging malakas pa siya. Tulungan niyo po ako. At saka, natalo ko po ang mga bantay, kaya nakarating po ako dito. Sumama po kayo sa akin, Aling Viola. Si Vilma baka mo? Ang kapatid kong taksil. Ama ho kayo sa narinig nyo. Ang kapatid nyo po ay kinuha ang kapatid ko at gustong gamitin ang katawan nito para sa kasamaan. Bakit kita pagkakatiwalaan? Hindi kita kilala. At kung si Vilma nga ang kumuha sa kapatid mo, ngayon pa lang ay binabalaan na kita. Hindi madaling kalaban ang kapatid kong yon. Kaya nga po humihingi po ako ng tulong sa inyo, Aling Viola. Dahil wala na po akong ibang malalapitan. Si Ryan na lang po na kapatid ko ang nag-iisa kong pamilya. At ayoko po siyang gamitin ni Aling Vilma. Ayoko maging masama ang kapatid ko kaya kailangan ko po siyang iligtas. At alam kong kayo lang po makakatulong sa akin para matalo po si Aling Vilma. Paano mo nga pala nalaman ang tungkol sa akin? Sinong nagsabi sa'yo? Amelia po. Si Amelia po nagturo sa akin na kinaroroonan nyo at nagsabi ng lahat ng tungkol sa inyo. Kaya po nakikiusap po ako sa inyo, tulungan nyo po ako. Hawak ng kapatid ko ang mutya ng saging. Kaya gustong kunin ni Aling Vilma ang katawan niya. Natahimik si Aling Viola at tila ilang sandaling nag-isip. Nanalangin na naman siya na sana ay hindi ito magdalawang isip na tulungan siya. Ano po ang dapat kong gawin, Aling Viola? Magdala ka ng sapat na lakas ng loob at pananalig. Alam kong meron kang sandatang dala, kaya dapat ihanda mo rin yan. Sa sandaling magsimula ang laban, hindi na maaaring umatras pa. Kailangang harapin natin ang dilim na dala ni Vilma. Gagawin ko po ang lahat, Aling Viola. Basta mailigtas ko lang po ang kapatid kong si Ryan. Matapang at determinadong sabi ni Gardo kay Aling Viola. Ngumiti ang matanda sa kanya at makikita ang paghanga sa katapangan at pagmamahal niya para sa kanyang kapatid. Ang pagmamahal mo sa kapatid mo ang magiging sandata mo sa pagtalo kay Vilma. Pero tandaan mo, Gardo, ang labanang ito ay hindi lang tungkol kay Ryan. Tungkol ito sa kaligtasan ng mas marami pang inosente. Naiintindihan ko po, Aling Viola. Magaling. O siya, pumasok ka sa loob at ihahanda ko lang ang mga gamit ko at aalis na tayo. Sige po, Aling Viola. Maraming salamat po sa pagbayag niyong tulungan ako at ang kapatid ko. Habang naghahanda si Aling Viola, hindi maiwasang maramdaman ni Gardo ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang buhay ng kapatid niya ang nakataya, kundi ang kaligtasan ng lahat. Sa kabila ng takot, ipinangako niya sa sarili na hindi siya susuko. Ano man ang mangyari, ay gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang kapatid at mailayo ang kanilang baryo
sa tiyak na kapahamakan. Tapos nang mag-impake si Aling Viola ng kanyang mga gamit, tinignan siya nito. Tayo na, Gardo. Gandagad po, hindi ba pwedeng magpahinga po muna? Pagod na po ang katawan ko at ilang sandali na lang, baka himatayin na po ako. Hindi tayo pwedeng magtagal dito dahil ilang sandali pa ay mawawasak na ito. Ano kung may mga halimaw at aswang na naman tayong makakaharap? Matatalo tayo dahil wala na po akong lakas. Mahinang natawa si Aling Viola. Yan ba ang inaalala mo? Huwag kang mag-alala at may alam akong daan para mabilis tayong makalabas dito sa dilim ng liwanag nang walang sino man o anumang haharang sa atin. Talaga po? May shortcut pala? Teka, bakit hindi sinabi sa akin ni Amelia yun? Dahil ako lang ang nakakaalam sa daanang iyon. Hala, tayo na at humayo. Umalis na nga si Gardo at Aling Viola sa dilim ng liwanag na kinaroroonan ng ginang. Naglakbay sila papunta sa mga malalaking puno ng kahoy at mga bato. Sa likod ng mga yon ay nakita ni Gardo ang isang nakakaakit na talon. Wow! Ang ganda naman ng talon na ito! Nagniningning na parang kristal ang tubig. Diyan tayo lalabas, Gardo. Kaya ihanda mo ang sarili mo para tumalon. Teka. Ano po? Tatalon tayo sa talon na yan? Baka humalunod tayo. Hindi tayo malulunod, iho. Hawak ko ang talon. Ginamitan ko ng kapangyarihan ko. Sigurado po ba kayo? Mukha ba akong nagbibiro? Di kung ayaw mong tumalon dito, bumalik ka na lang at makipaglaban ka sa mga aswang at iba pang halimaw doon. Eto na nga po, itatalon na. Hindi naman po kayo mabiro. Humawa ka sa kamay ko. Pagbilang ko ng 3, dapat nakatalo na tayo. Maliwanag ba? Maliwanag na maliwanag po. Naghawak kamay nga si Gardo at Aling Viola. Sabay silang tumalon pagbilang nito ng 3. Malakas na napasigaw si Gardo. Ngunit ilang minuto lang ay nasa harapan na sila ng kanyang bahay. Namanghang tinignan niya si Aling Viola. Ang galing naman po ng kapangyarihan niyo, Aling Viola. Idol na po kita. Ay sus, biniro pa ako ng batang ere. Hala, magpahinga ka na at alam kong pagod ka. May ipapainom akong halamang gamot sa'yo para mabilis na gumaling ang mga sugat mo. Maraming salamat po, Aling Viola. Huwag mo muna akong pasasalamatan, Gardo, at wala pa akong nagagawa. Hindi pa natin natatalo ang kapatid ko. Kahit na po, sa pagpayag niyo pa lang po na tulungan akong talunin siya, ay malaki na po ang pagpapasalamat ko sa inyo. Pinapasok na ni Gardo sa bahay niya si Aling Viola. Kahit pagod, ay agad siyang kumilos para maghanda ng pagkain na ikinahanga ni Aling Viola. Ang bait mo talaga, iho. Sana lang naging ganyan din kabait si Vilma. Pero hindi Mas hinangad niya ang mas malakas na kapangyarihan at ang kasamaan kesa sa simpleng buhay lang. Ganyan ho talaga, Aling Viola. Hindi naman natin hawak ang pag-iisip ng iba. Sana lang po ay magbago pa siya. Sana nga, Gardo. Pagkatapos nilang kumain, ay pinainom siya ng halamang gamot ni Aling Viola bago sila magpahinga. Kailangan nila ng lakas para hanapin ang mangkukulam na si Aling Vilma. Hindi pa tuluyang nanunumbalik ang lakas ni Aling Viola at kailangan niya itong matulungan sa lalong madaling panahon. Kinabukasan ay maagang nagising si Gardo at Aling Viola. Ramdam ni Gardo ang pagbalik ng lakas niya. Kakaiba nga ang mahika na meron si Aling Viola. Nakakamangha. Naganda siya ng almusal at sabay na rin silang kumain ng matandang babae. Aling Viola, ano po ba ang kailangan kong gawin para manumbalik po kagad ang lakas niyo at kapangyarihan? Sabihin niyo po sa akin at gagawin ko. Huwag mo akong alalahanin, Gardo. Ang dapat mong makuha ay ang kandila na may sinag na berdeng kulay. Meron po bang kulay berdeng sinag ng kandila? Mukhang imposible ho yan. Walang imposible, iho.
Dahil ang itim na kandila na may sinag na berdeng kulay ay isa sa sangkap na kailangan ko para matalo si Vilma. Talaga? Saan ko po yun matatagpuan? Hahanapin ko po kagad. Ang kandilang itim na may sinag na berdeng kulay ay nasa kanlurang bahagi ng kagubatan. Pagpasok mo sa masukal na kagubatan, ay makikita mo ang isang itim na puno. Pumasok ka roon, sa loob ng itim na puno, at hanapin mo ang kandilang itim na may sinag na berdeng kulay. Mag-iingat ka lamang dahil may bantay yun. Malakas na napabuntong hininga si Gardo. Nararamdaman niyang sasabak na naman siya sa isang labanan. Pero para sa kanyang kapatid, ay wala siyang hindi kayang gawin. Sige ho, Aling Viola. Yun lang po ba ang kailangan kong kunin? Oo, yun lang ang dapat mong kunin. At bago ka pumunta roon, dalhin mo ito. Isaboy mo sa mukha ng kalaban para manghina at mabulag sila. Ano po yan? Asin na gawa sa abo. Meron niyang mga halamang gamot na pangontra sa mga masasamang elemento. Gamitin mo yan kapag kailangan. Malinaw na malinaw po ang sinabi niyo sa akin, Aling Viola. Kukunin ko po ang itim na kandilang may berdeng kulay. Lalaban po ko at magiging matapang. O siya, tama na ang satsat. Humayo ka na para makabalik ka kaagad. Ganda na nga si Gardo ng kanyang gamit at nagpaalam na sa ginang. Baon niya ang tibay at lakas ng loob na ibinigay ni Aling Viola sa kanya. At nararamdaman niya ring binabantayan siya ni Amelia. Nang makarating siya sa masukal na kagubatan, ay agad niyang nakita ang maitim na puno. Tinignan niyang mabuti ang puno. Saan ako dadaan? Wala namang pintuan tong puno na to eh. Panay ang paninitig niya sa puno nang bigla siya nitong hilahin papasok. Malakas na napasigaw si Gardo. Nagulat pa siya nang nasa loob na siya ng itim na puno. Sa loob ng puno na yon, makikita ang kakaibang mundo. Isang lugar na puno ng dilim, halimuyak ng amag, at mga kakaibang liwanag na nagmumula sa saig at dingding. Luminga-linga si Gardo sa loob ng puno. Nandito na ba ako? Anong klaseng lugar ba to? Bakit parang buhay ang paligid? Nasa loob lang naman ako ng itim na puno. Namangha si Gardo sa loob ng itim na puno, ngunit naramdaman din niya ang kaba dahil sa dilim na bumabalot doon. Naging maingat ang bawat takbang ni Gardo. Kailangan kong hanapin ang itim na kandila. Sabi ni Aling Viola, kailangan niya yun bilang sangkap para matalo si Aling Vilma. Sana mahanap ko kagad yun. Mabilis na hinanap ni Gardo ang itim na kandila, at nang makita niya yun sa gilid ng kinatatayuan niya, nakita niya ang isang maliit na mesa kung saan may nakapatong na itim na kandila na may berdeng sinag. Ang liwanag nito ay tila gumagalaw na para bang may buhay yun. Tumigil siya sa pagakbang at tinignan ang kandila. Ayun! Ayun ang kandila! Salamat sa Diyos at nakita ko na ang kandila. Pero bakit kaya may parang iba akong nararamdaman? Biglang binalot ng kaba ang puso ni Gardo. Nagulat pa siya nang biglang may lumabas mula sa gilid ng mesa. Isa yung malaking nilalang, may matutulis na sungay, at ang mga mata ay parang nag-aapoy sa galit. Ito ang tagapagbantay ng itim na kandilang may kulay berdeng sinag. Nagsalita ang tagapagbantay. Malalim at nakakatakot ang boses ng kakaibang nilalang. Sinabi nitong hindi siya pwedeng lumapit sa itim na kandila. Tinanong pa nito kung sino siya. Nanginginig, ngunit may tapang sa boses na sumagot si Gardo. Ako si Gardo. Kailangan ko ang kandilang yan para matalo mang kukulam at para mailigtas ko ang aking kapatid. Kung hindi ko ito madadala kay Aling Viola, ay baka maggasik ng lagim si Aling Vilma. Tumawa ng malakas ang tagapagbantay. Sinabi nito sa malagim na tinig na isa lang itong di hamak na mortal at wala itong pakialam sa kanya. Dagdag pa nito kung iniisip niya kung kaya nitong kunin mula sa tagapagbantay ang kandilang itim na yon. Hinding-hindi yun magagawa dahil pinoprotektahan nito ang mahiwagang bagay na yon
sa buong buhay nito. Pero, paano po kung hiramin ko na lang? Hindi ito nagsalita at bigla na lang umatake ang tagapagbantay kay Gardo. Iniwasan ito ng binatilyo, subalit muntika na siyang tamaan ng matutulis na kuko ng nilalang. Tumakbo siya ng mabilis, saka nag-isip kung paano tatalunin ang agresibong tagapagbantay na yon. Hindi ako susuko! Kailangan ko ang kandilang itim! Kahit ano pa mangyari! Kukunin ko yan! Alang-alang sa kapatid kong si Ryan! Inalala ni Gardo ang bilin ni Aling Viola bago siya pumunta sa masukal na kagubatan. Malinaw na malinaw pa rin ang sinabi sa kanya ni Aling Viola. Hindi ko po kayo bibiguin. Marami ang umaasa sa akin. Kaya humanda ka sa akin, tagapagbantay ka. Papakainin kita ng maraming asin. Habang papalapit ng papalapit ang tagapagbantay kay Gardo, hinugot niya mula sa bulsa ang isang supot ng asin na ginawang bato at dumakot mula roon. Sumigaw habang naghahandang isaboy ang asin sa tagapagbantay. Ito na ang katapusan mo! Isinaboy ni Gardo ang asin sa mukha ng tagapagbantay. Biglang napahinto ang nilalang at nagsimulang umusok ang balat nito. Sumigaw ang tagapagbantay. Kitang-kita niyang nasaktan ito sa ginawa niya. Ilang segundo niya munang tinignan ang tagapagbantay bago mabilis na nilapitan ang kandila. Pasensya ka na, tagapagbantay. Kung sana, ibinigay mo na lang to. E di sana, hindi ka na dedo. Naging abo ang tagapagbantay at mabilis na kinuha ni Gardo ang itim na kandila na may berdeng sinag. Tinignan niya muna ito ng mabuti. Hindi niya nararamdaman ang init ng kandila. Bagkus ay kakaibang kapangyarihan ang naramdaman niya mula rito. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid para maghanap ng pwedeng mapaglabasan. Kailangan ko makalabas kagad dito sa lalong madaling panahon. Sa di kalayuan ay nakita niya ang liwanag na bumubukas mula sa dingding ng puno. Tumakbo siya ng mabilis habang hawak ang kandilang itim. At sa wakas, nakalabas siya mula sa itim na puno at matagumpay na nakuha ang kandilang itim na may berdeng kulay na sinag. Sa labas ng kagubatan ay nakita niya ang sinag ng haring araw. Humihingal si Gardo ngunit bakas sa mukha niya ang tagumpay. Tinignan niya ang kandila na may ngiti sa labi. Nakuha ko na rin, Aling Viola. Matatapos na rin ang lahat at maililigtas ko na ang kapatid ko. Ryan, hintayin mo si Kuya at papunta na ako para sunduin ka. Masaya siyang umuwi sa kanilang bahay. Dala-dala ang itim na kandila na may berdeng kulay na sinag. Nararamdaman niyang magsisimula na talaga ang tunay na laban. Siya at si Aling Viola, laban sa mangkukulam na si Aling Vilma. Ipinapanalangin niya na sana ay magtagumpay ang kabutihan kontra kadiliman. Kinagabihan ay hinalo na nga ni Aling Viola ang mga sangkap para labanan si Aling Vilma. Gumawa ito ng ritual at pinatakan nito ng kandilang itim na may berdeng kulay na sinag ang langis. Kaya naman, nagkulay berde rin yun. Umusal pa ito ng panalangin at ilang klaseng ritual bago ito natapos. Inilagay nito sa bote ang nagawang pangontra kay Aling Vilma. Ito na. Sa wakas ay natapos ko na rin ang pananggalang sa kapangyarihan ni Vilma. Talaga po? Yes! Maililigtas ko na ang kapatid ko at si Amelia. Tuluyan na matatahimik ang kaluluwa niya. Kinabukasan ay agad silang naglakbay papunta sa lumang bahay kung saan nakatira si Aling Vilma. Nang nasa harapan na sila ng bahay ay bigla na lamang kumulog at kumidlat. Unti-unting nagdilim ang buong paligid. Maging alerto ka. Nandyan na ang kapatid ko. Alam kong naghahanda na siya para sumugod. Ang bihira. Hindi ko gusto ang pakiramdam na to, Aling Viola. Para bang may malakas na puwersang nasa loob ng lumang bahay na yan. Gardo, maghanda ka. Nararamdaman ko na ang presensya ng kapatid ko. Sigurado akong alam niyang narito tayo. Mag-iingat ka, Gardo. Hindi basta-basta ang kapangyarihan niya. Biglang bumukas ang pinto ng lumang bahay. Lumabas si Aling Vilma, ngunit gamit ang katawan ni Amelia. Amelia?
Amelia, ikaw ba yan? Hindi si Amelia yan, Gardo. Ginagamit lang ng kapatid ko ang katawan niya para itago ang tunay niyang anyo. Tumawa ng malakas si Aling Vilma gamit ang boses ni Amelia. Ngunit unti-unting nagbago ang anyo nito. Nagmimistula itong isang nilalang na kahindik-hindik. Mahaba ang mga kuko at ang balat ay mistulang nasusunog at ang mga mata nito ay kumikislap na parabang kulay ng dugo. Nakita ni Gardo ang katawan ni Amelia na humandusay sa lupa. Viola, matagal din kitang hinintay. Mabuti naman at natakasan mo na rin ang kulungang pinaglagyan ko sa'yo. Akala mo ba'y makakaisa ka sa akin? Mahina ka pa rin hanggang ngayon. Nagnitnit naman sa galit si Aling Viola. Hindi na ako ang dating kapatid mo na kaya mong alipustahin, Vilma. Handa na akong harapin ka ngayon. Tama na ang kasamaan mo. Biglang nagpakawala ng malakas na kapangyarihan si Aling Vilma na nagpayanig sa lupa. Napaatras si Gardo at si Aling Viola. Ngunit tinatagan nila ang kanilang mga sarili para labanan si Aling Vilma. Aling Viola, anong plano natin? Paano natin siya matatalo? May paraan, Gardo. Pero kailangan mo kong protektahan habang sinisikap kong palakasin ang pananggalang natin. Lagi po ako nasa likuran niyo, Aling Viola. Nag-umpisa ang labanan sa pagitan ni Aling Viola at Aling Vilma. Agad umatake si Aling Viola gamit ang mga mahika mula sa kanyang palad. Nagsanib ang liwanag at hangin sa kanyang galaw. Ngunit masyadong mabilis si Aling Vilma. Isa-isang naputol ang mga atake ni Aling Viola. Kaya naman bigla itong napaatras. Talaga bang ito lang ang kaya mo? Nakakahiya ka sa pamilya natin! Biglang umatake si Aling Vilma gamit ang isang alon ng itim na apoy. Hindi kagad nakailag si Aling Viola, kaya naman ay napuruhan ito at tumilapon sa lupa. Napasigaw naman si Gardo. Aling Viola! Aling Viola! Ayos ka lang ba? Agad tumakbo si Gardo upang protektahan si Aling Viola. Kinuha niya ang dahon ng dawag ng araw mula sa kanyang bag. Nilagyan ito ng pananggalang na iniwan ni Aling Viola bago magsimula ang laban. Hinarap niya si Aling Vilma ng buong tapang. Hindi mo kami basta-basta matatalo, Aling Vilma! Malakas na tumawa si Aling Vilma. Magsama kayong dalawa ni Viola! Pareho kayong mahihina! Iniharap ni Gardo ang dahon ng dawag ng araw kay Aling Vilma. Naglabas yun ng liwanag na tumama sa mukha ni Aling Vilma. Napasigaw ito ng dahil sa sakit. Ngunit agad din itong nakabawi. Akala mo ba'y kaya mo kong talunin gamit yan? Walang kwenta ang pananggalang mo laban sa akin! Nagulat si Gardo nang makita niyang hindi pa rin natitinag si Aling Vilma. Sa kabila ng liwanag, patuloy pa rin itong naglalakad palapit sa kanya. Kahit kinakabahan, ay pinili niya pa rin maging matapang. Gardo, gamitin mo ang buntot ng pagi. Lagyan mo ng berde kong pananggalang. Inaaling Viola! Oo, bilisan mo! Agad kinuha ni Gardo ang buntot ng pagi mula sa kanyang bag. Nilagyan niya ito ng berdeng pananggalang na ginawa ni Aling Viola. Ngunit bago niya gamitin ang sandata, ay kumuha muna siya ng asin na gawa sa abo at sinabuyan ang muka ni Aling Vilma. Ah! Aray! Anong isinaboy mo sa akin? Pasensya na, Aling Vilma, pero hindi ko ahayaan na makasakit ka pa ng iba. Ililigtas ko ang kapatid ko at si Amelia, at kahit kailan ay hindi ka na ulit mananakit ng ibang tao. Malakas niyang hinampas si Aling Vilma sa dibdib gamit ang buntot ng pagi. Napasigaw ito ng dahil sa sakit at napaatras. Hindi tumigil si Gardo sa paghampas dito. 3 beses niyang hinampas ang mangkukulam. Bawat hampas niya ay nagdudulot ng malakas na sigaw mula kay Aling Vilma. Hindi maaari! Akala mo ba tapos na ako? Matayo pa sana si Aling Vilma, ngunit unti-unti nang humina ang katawan nito. Nagliyab ang balat nito
At sa bawat sigaw nito ay lalo itong nasusunog at nagiging abo. Hanggang sa tuluyan itong natupok ng apoy at nawala na parang bula. Biglang tumahimik ang paligid. Sa wakas ay natapos na rin ang laban. Naglaho na rin ang masamang mangkukulam na si Aling Vilma. Tapos na ba? Tapos na po ba, Aling Viola? Oo, Gardo. Salamat sa tapang mo. Kung wala ka, hindi ko siya matatalo. Nakahinga ng maluwag si Gardo. Tumingala si Aling Viola sa langit na parabang bahagyang nalulungkot sa nangyari. Hindi ko man lang nagawang baguhin ang kapatid ko, Gardo. Napakasakit sa akin na hanggang sa kanyang kamatayan, mas pinili pa rin niyang sumama sa dilim. Wala ka pong kasalanan, Aling Viola. Siya po ang pumili ng kanyang kapalaran. Tumayo si Gardo. Tangan pa rin ang buntot ng pagi. Itinago niya ang sandata niya sa kanyang bag at tinignan ang katawan ni Amelia. Wala na itong buhay. Ngunit nagulat siya nang makarinig ng boses. Boses yun ni Amelia. Gardo, binabati kita. Talagang natalo mo ang mangkukulam na si Aling Vilma. Nagpapasalamat ako sa tapang mo at ngayon magiging payapa na ako. Alam mo ba kung bakit naririnig mo ang boses ko? Dahil iisang dugo lamang ang nananalaytay sa ugat natin. Ako ang kakambal ng lola mo, Gardo. Alagaan at mahalin mo ang kapatid mo. Sa muli nating pagkikita, Gardo. Paalam. Nagulat si Gardo sa nalaman niya. Tahimik siyang umiyak. Napahinto siya sa pag-iyak nang biglang nawala si Amelia sa kinahihigaan nito. Kuya! Kuya Gardo! Nag-angat ng paningin si Gardo at nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid. Agad niya itong nilapitan at mahigpit na niyakap. Ryan! Ryan, kapatid ko! Mabuti't ligtas ka! Ayos lang ako, kuya. Pinutrektahan po ako ng mutya ng saging. Kuya, salamat at iniligtas mo ako. Kapatid kita at mahal na mahal kita. Kaya lahat ay gagawin ko para sa'yo. Para mailigtas ka. Mahal na mahal din kita, kuya. Niyakap muli ni Gardo ang kapatid. Ilang sandali pa ay tinulungan niya si Aling Viola sa pagtayo. Pinakilala niya ang kapatid niya kay Aling Viola. Pagdating nila sa bahay ay agad na naghanda ng pagkain si Gardo para sa kanilang lahat. Aling Viola, dito ka na lang po tumira sa amin. Talaga? Ayos lang ba yun sa inyo? Baka maging pabigat lang ako sa inyong magkapatid. Hindi po ayos lang talaga sa amin ang kapatid ko. Hindi ba, Ryan? Nag-thumbs up naman si Ryan sa kanya. Buong galak na ngumiti ang batang paslit. Ayos na ayos yun sa akin, kuya. Kung walang problema sa inyo, di magiging Lola Viola nyo na ako. Ayos, kuya. May lola na tayo. Yay! Naging maayos na ang lahat sa kanilang baryo. Ang lumang bahay ay sinunog na rin at nag-alay sila roon ng taimtim na panalangin para sa mga kaluluwang pumanaw na. Habang sina Gardo, Ryan at Lola Viola ay namuhay ng masaya at payapa ng magkakasama.